Hi guys! For this video, ang pag-uusapan naman natin is kung paano natin ipe-perform ang Gauss-Seidel method using Microsoft Excel, no? So before you watch this, I assume you already know how to perform Gauss-Seidel method manually kasi mas madali itong maiintindihan if you have a background on solving it manually, no? So, sige, no? If you recall, I made two sample videos, no? Example videos for this. Yung unang video is 3 unknown, the one that you are seeing in the screen right now. While the other example naman is this one, no? 4 equations for unknown. Ngayon, same with the Jacobi method, no? Yung pag-establish ng diagonal dominance and yung pag-derive ng equation natin, must be done manually pa rin, no? Kahit na gagamit pa rin tayo ng Excel. So, ang pinagkaiba na lang dito is, sa manual kasi, even yung iteration, ima-manual mo. Unlike sa Excel na, yung pag-a-iterate, idadrag mo lang, no? So, ifo-formulate mo lang siya. So, sige, no? Para mas makita nyo, let's try to solve this problem. Basahin ko lang ulit. Determine the solution of the linear system shown below using the Gauss-Seidel method. Let the initial values of x1, x2, and x3 are 0 and perform 6 iterations, no? So, i-screenshot ko lang itong ano, no? Wait lang i-lift ko lang to. Liitin ko din to, no? Ayan. So, let me take the screenshot of the equation. Control C or copy. Then after nun, i-paste ko lang siya dito. So, ayan na yung ating tatlong equation, no? Again, ulitin ko kahit na mag-e-excel tayo, you are still required to perform this manually and especially yung pag-derive ng equations natin. So, kaya isulat natin yan, x1 is equal to 32 minus 4 ng x2 plus x3, x sub 3 over 28, no? Para mag-guide tayo. Yung x sub 2 naman is equal to 35 minus 2 x1 minus 4 x sub 3 over 17. So, ayan siya, no? Then finally, yung x sub 3 is equal to 24 minus x sub 1 minus 3 times x sub 2. 24 minus x sub 1 minus 3 times x sub 2 over 10. So, ayan yung ating x sub 1, x sub 2, and x sub 3, no? So, ngayon, sa Gauss-Seidel method, gawa lang tayo ng table. So, iterations, tapos yung x1, x2, and x3. Tapos, lagay lang natin initial. Kasi ang sabi ng problem, yung initial values ng x natin ay 0, no? So, here, medyo maghihinay-hinay ako ng lesson kasi dito na nagkaroon ng difference sa paglalagay ng formula, yung Jacobi method, which is the previous video, and itong Gauss-Seidel method, no? So, simulan natin sa first iteration. So, dito sa first iteration, for the x sub 1, yung formula pa rin is this one, yung 32 minus 4x sub 2 plus x sub 3 all over 28. Kaya i-type mo siya equals 32 minus 4 times yung x sub 2 natin initially 0. Then plus yung x sub 3 initially natin 0 din siya. So, ayan na siya, no? Then, divided by 28 kasi yun yung na-derive natin na formula. Then, enter mo lang para lumabas yung ating value ng first iteration. However, for the x sub 2, may iba na yung itatype natin. So, paano? Ngayon, sa Gauss-Seidel, that's equal to, still, susundin mo itong formula, 35 minus 2 times, this time, yung x sub 1 yung itatype. Sa Jacobi method,
ang isa-substitute nyo pa dapat na x sub 1 is the initial value of x sub 1. Kasi nga, simultaneous substitution. Pero, sa Gauss-Seidel method, dahil meron ka nang nahanap na bagong value ng x sub 1, ito, yung katabi, so therefore, ito na dapat ang gamitin mo. 'Di ba no, sa Gauss-Seidel, since meron ka ng bagong value ng x sub 1, dapat imbis na yung initial, yung new value of x sub 1 ang isubstitute. Kaya 35 minus 2, bagong value ng x sub 1, minus 4. Sa case ng x sub 3, wala ka pa namang value ng x sub 3, kaya ang gamitin mo pa rin yung initial value ng x sub 3. Kaya ayan siya. Then, i-divide mo siya ng 17. Kasi nga, over 17 based sa formula. Again, no? Yun yung pinagkaiba ni Gauss-Seidel. Dito, since meron ka ng bagong value ng x sub 1, kaya ang ginamit na natin is itong 1.1429. Unlike sa Jacobi na ang gagamitin sana nito ay yung initial pa rin. Okay po, no? So, again, recall your Jacobi and Gauss-Seidel manually kasi mas maintindihan nyo siya if you know how to do it manually. So, enter mo ulit yan para lumabas yung bagong value ng x sub 2. And here, for the x sub 3 equals, so ito na siya, 24 minus, this time, ang gagamitin mong x sub 1 pa rin, this time, yung bagong value na. Kasi nga, may bagong value na tayo ng x sub 1. Then, minus 3 times, yung x sub 2, hindi mo nagagamitin yung initial. Kasi nga, may nahanap ka ng bagong value ng x sub 2. So, ganun lang siya. Then, again, divided by 10. Kasi nga, dito sa formula natin, over 10. Then, press enter. So, ayun na. Natapos na natin, class, yung unang iteration. And, ang kagandahan nun, once na natapos mo na siya, rine-require lang naman ng problem hanggang 6, no? So, third, fourth, fifth, and sixth, no? Oh, sorry. Fifth and sixth. So, ang gawin nyo lang, i-highlight mo lang yung first iteration. Then, same. Hintayin mong mag-black cross dito. Then, drag it. So, tapos ka na ng inyong process, no? So, ibig sabihin, after 6 iteration, so ang sagot is yung x sub 1, 0.99359, yung x sub 2, 1.50698, and yung x sub 3, 1.84855, no? We can compare our table dun sa naging result natin kanina. So, di ba nga, ito na nga yung result using the Gauss-Seidel manually. So, 0.9936, 1.5070, 1.8486. So, tumutugma siya, no? So, dito, no, ang haba pa ng process, pero kapag minano-mano mo, ang dali. Ay, kapag in-excel mo ng dali. So, i-center ko lang, lagyan ko lang ng border, lagyan ko lang ng fill para magandang tingnan, no? So, that's now the process. Same din kanina, you can extend it like, halimbawa ganun, just to perform additional iteration. But as you can see, from 7th naman, halos wala ng pagbabago, no? To the 5 decimal places. So, ibig sabihin, accurate na nga agad ang sagot natin dito. Okay po, no? So, ganun lang yung Gauss-Seidel dito. So, therefore, yung x1 natin is 0.9936. Yung x sub 2 natin is equal to 1.5070. And finally, yung x sub 3 natin is 1.8486, no? So, nahanap na natin yung values ng tatlo using the Gauss-Seidel method, no? Now, let's proceed to another example. So, ito, meron din tayo ditong sinolve class na for equations for unknown, no? So, in that case, i-move ko muna to. So, for equations for unknown, so, still, kailangan ma-derive mo muna yung equations natin and dapat ma-assert mo muna yung diagonal dominance. Kasi nga, kailangan gawin mo pa yon mano-mano. Again, no, yung pag-assert ng diagonal dominance, ikaw pa rin ang magtatrabaho nun manually. Okay po, no? So, on the other hand, itong portion na to, no, this one, yung computation na yan, kailangan manumanuhin mo yan, no? Hanggang dito sa part na to, na ma-derive mo na yung formula ng W, X, Y, and Z. Kasi syempre, yan yung gagamitin natin.
So, isulat ko lang siya for reference. W is equal to 8 plus X minus 2Y divided by 10. So, yung X equals 25 plus W plus Y minus 3Z over 11. Yung Y natin is equal to negative 11 minus 2W plus X plus Z negative over 10. And finally, yung Z natin is equal to 15 plus W minus 3X. 15 plus W minus 3X over 8. So, ayun na siya. Di ko alam bakit biglang naging ganyan, no? Pero iayusin na lang natin. But anyway, ayan na yung mga equations natin, no? So, ngayon, ang next, i-prepare lang natin yung table using that. So, iteration, tapos yung unknown W, X, Y, and Z. And syempre, meron tayong initial na lahat 0. So, yun yung initial values nila, no? Lahat 0. So, let's proceed to the first iteration kasi dun lang naman magiging complicated ang computation, no? Sa first iteration. And all you need to do is to follow these formulas na na-derive natin. So, sa W, wala tayong problema, equals 8, plus, wala namang ibang value ng X kundi ito, then minus 2 times, wala namang ibang value ng Y sa ngayon kundi ito, then, i-divide mo siya ng 10. Kasi nga, again, ito yung sinasabi ng formula. We just need to follow kung ano yung nasa formula. Then, enter mo. So, dito, para naman sa x equals 25, ito na siya, plus, sa case ng W, tandaan mo, may nahanap na tayong bagong value ng W. And kapag Gauss-Seidel method, ang gagamitin mo na is the new value of W. Kaya hindi na 0. Dapat 0.8 na. Pero sa case ng y, wala pa naman tayong nahahanap na bagong value ng y, kaya yung last pa rin ang gamitin natin o yung 0. So, ganun din sa z. 3 times z, wala pa naman tayong nahanap na bagong value, kaya ito pa rin ang gagamitin natin. So, ayun siya, no? So, yung w pa lang kasi ang may value bago. Kaya yun na yung ginamit natin, no? So, syempre, per formula, i-divide ko to ng 11. So, ayun lang siya. The next sa y naman equals negative 11 minus 2 times. So, yung W, syempre, ang gagamitin mo na yung bagong value ng W. Tapos, plus, sa case ng x, tandaan mo, meron na tayong bagong value ng x, kaya yun na yung isa-substitute natin. So, syempre, then plus z, wala pa tayong bagong value ng z, kaya yung initial value pa rin ang gagamitin natin, no? So, here, divided by 10 per formula. Then finally, enter mo para yan yung lumabas. Dito naman sa z equals 15 plus syempre yung bagong value ng W ang gagamitin minus 3 times this time yung bagong value ng x. So yun siya, no? Then of course, divided by 8, no? Kasi yun yung nasa formula. So ayun na. Nahanap na natin yung magiging result after the first iteration, no? Tapos, ang sabi, 5 beses. So, second, third, fourth, and fifth, no? So, ang gagawin mo lang naman is to drag this. Highlight mo yung buo. Antayin mong mag-black cross. Then, drag it. So, ito na class yung sagot natin, no? After 5 iterations. Pagandahin ko lang. Lagyan natin ng border. Lagyan natin ng highlight para at least mas recognizable na yan yung final answer mo, no? So, ibig sabihin, after 5 iterations, ayan na siya. We can compare our answer dito sa mano-mano. Ito yung manual na ginawa natin last time, no? So, as you can see, after 5 iteration, yung x is really 1.1967, yung W, 1.1967, yung x, 1.9348, yung y, negative 1.0159, and yung z, 1.29903, no? So, sumasakto. Dito, limited lang kasi tayo sa 5 iterations. Pero again, you have the right naman to drag it further if you want to make it more accurate, no? So, siguro, pag drinag mo siya, ang accurate, 1.1967 talaga or 668, 1.93488, negative 1.0159,
595 and 1.299, no? I mean kung, gusto mo pa siyang ipagpatuloy, depende na lang 'yan sa inyo, no? Pero kung susundin lang natin yung problem, ang sabi niya lang is hanggang 5 iterations, so be it. Kaya yung W is 1.1967, yung X is equal to 1.9348. Sorry, tina-type ko lang kasi. Tapos yung Y natin is equal to -1.0159 and yung Z is equal to 1.2990. So, ayan na yung sagot ng ating mga variable kung gagamitin mo yung Gauss-Seidel method. So, ayan, no? This formally ends our lesson for the Gauss-Seidel using Microsoft Excel, no? So, I do hope naintindihan nyo itong lesson natin and may na-absorb kayong bagong knowledge for today. So, thank you so much for watching and ingat po kayong lahat.